Muling bumaba ang presyo ng krudo sa world market. Kaya tingin ng Department of Trade and Industry o DTI, dapat na ring magbawas pa sa iba pang pampublikong transportasyon at bumaba ang presyo ng mga bilihin. Balita hatid ni Julio Segovia. Bumaba na sa $60 level ang kada bariles ng krudo sa world market. Halos kalahati na sa dating presyo nito na $100 per barrel nitong Hunyo. Kaya tiyak nang may aasahan ulit na bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa wakas, ang epekto ng serye ng mga rollback sa petrolyo, mararamdaman na ng mga pasahero ng jeep sa pamamagitan ng pisong bawas pasahe na inaprubahan ng LTFRB. Pero sabi ng DTI, hindi lang mga jeep ang dapat na may fare rollback. Dapat lahat po ng public transportation at dapat din po ipasa po sa mga consumer, and this is the best time to do that. Tulad ng anong public transportation? Bus, taxi, airplane, and ships. Pero ang sabi ng grupo ng taxi operators, maaga pa para pag-usapan ng bawas singil sa taxi. Ang huling fare hike daw nila noong 2010 dahil sa 42 peso per liter na gasolina. Tutol din ng bus operators dahil sa pangambang mapagbigyan ng petisyong toll hike sa expressways. Pero ang presyo ng mga bilihin dapat pa raw bumaba. Ayon sa DTI, higit pa ito dapat sa 3% na una nilang inanunsyo. Bukod kasi sa mga rollback sa petrolyo, malaki rin ang naging bawas singil sa kuryente. Babala ng DTI sa mga abuso, multang 5,000 piso hanggang 1 milyong piso. There is a law that government can use, on manufacturers, distributors, and retailers for selling product beyond its true worth, which under the law is profiteering. Handa naman daw magbawas presyo ang samahan ng food manufacturers. Pero dapat daw alalahaning hindi lang langis ang pinagkakagastusan nila. Kung pwede namin ibaba at there are times na nag-a-adjust din kami going down, hindi lang naman laging pataas ang presyo. Noon siya naman ang ikalawang bugso ng bawas presyo sa tinapay na ipatutupad sana bago magpasko. Sabi ng DTI, baka sa susunod na taon na raw ito ipatupad. Hindi pa rin daw kasi bumababa ang harinang Pinoy na gamit sa paggawa ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Ang magandang balita, nananatiling mas mababa sa suggested retail price o SRP ang presyo ng ilang Noche Buena items. Julio Segovia, GMA News.